Hello, Xiaoyuan. Nandito na ako. Bakit? May topak ka ba? Bitawan mo siya! Dragon Bro, si Guanlin, kinidnap siya. Bilisan mo! Bitawan mo ako! Ah, ikaw pala. Ikaw pala yan. Anong plano mo ha? Paparape ako? Matalino ko naman pala. Tama. Pero wag mo naman sabihin rape, ang harsh mo naman. Guanyin, akala ko ba hindi ka mabubuhay ng walang lalaki? Ngayon pagsasawaan ka namin. At itong gamot na to, pinainom namin sa'yo, walang antidote. Kung hindi ka makikipagtalik, pamamatay ka. Pero don't worry, itong dalawa sila ang magvi-video sa'yo para ipakita kay Qin Xiaolong at Xu Xiaozu. Para malaman nila kung gaano kakahalay. Simulan niyo na. Hindi na ako makikialam. Enjoy kayo dyan. Kayo dyan. Galingan niyo. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako, sabi! Si Mingxuan ang asawa ko. Hindi niya kayo palalampasin. Bitaw! Third bro. Nasa si Guanli? Anong sinasabi mo? Hindi ko alam. Uulitin ko. Nasaan siya? Wala akong alam. Aalis na ako. Nasaan siya? Bakit ba kayo? Lahat obsessed sa babaeng yan. Pati ikaw. Pati si Kuya Shu. Pati si Xiaozu. Ikaw rin. Nakalimutan mo na ba? Kung paano namatay si Kuya Achuk dahil sa kanya. Hindi totoo yan. Wala siyang kasalanan. Uulitin ko. Nasaan si Guanlin? Huwag mo ulitin! Bitawan mo ako! Bitaw! Bitaw! Alis! Dragon Bro, ang init. Guanlin, konting tiis pa. Papunta na ang doktor. Dragon Bro, andito na ang doktor. Mukhang nakainom siya ng kakaibang gamot. Anong gagawin natin ngayon? Wala. Kailangan niya makipagtalik. Xiaoyan, ihatid mo muna si doktor palabas. Ako na bahala dito. Dragon. Guanlin, gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Masakit pa ba? Okay na ako. Guanlin, paninindigan kita. Hindi na kailangan. Kalimutan na natin ang nangyari kagabi. Matatanda naman tayong lahat. Guanlin, nire-respeto ko ang desisyon mo. Pero, hihintayin pa din kita. Hihintayin ko lumapit ka mismo. May asikasin ako. Mauna na ako. Hindi mo na kailangang umalis. Ako na lang. Miss Xin, ano pong kailangan niyo sa akin? May papagawa ko sa'yo. Lahat ng perang ito, sa'yo yan. Ganito karami? Sa akin lahat to? Oo, pero don't worry. Hindi ka gagawa ng krimen. Simple lang gusto ko. Gusto ko lang malaman, noong tinatake si Mr. Xin, sino talaga nagutos? Si Su Xiaozhu ba? Alam ba ni Master Shu? Alam niya. Ang alam ko, pumunta siya kay Boss Lu para imbestigahan yung nangyari noon. Sinabi ni Boss Lu at nandito dahil sa kanya. At galit na galit si Su. Sobrang galit siya. At saka pala, may pinapadala si Sir Xin na dokumento kay Shanshuan. Pero hindi ko nabigay sa kanya. Kay Boss Lu ako nalang binigay. Pero nang mabuking, binigay ni Boss Lu kay Master Shu. Kaya yun. Pwede mo na rin hanapin yung backup file. Hanapin ko muna pero susubukan ko. Kapag nahanap ko yun, ibigay mo sa akin. Pag nahanap ko, talaga ibibigay ko sa'yo. Oh, sige. Hindi kita pababayaan. Ito pa unang bayad. Gawin mo nang inutos ko sa'yo. Ang bait mo talaga, Miss Xin. Gagawin ko talaga yan. Teka, may dagdag pa pala ako. Ano pa po? Ipapabihag ko rin ang isang tao. Sino naman yan? Si Su Xiaozu. Grabe, si Kuya Shu pa talaga. Taga-kunya group yun. Hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya. Relax ka lang. Hindi naman totoong bihag.
Pag may nangyaring masama, ako ang bahala. Huwag kang mag-alala. Okay, bahala ka na. Sige, ako nang bahala. Salamat sa tiwala mo, ha? Sige, papunta na ako. Kuya! Pahingi ng isa. Miss, sobra na po kayo sa inom. Tinawagan ko din kaibigan nyo. Wala na akong kaibigan, alam mo ba? Yung best friend ko. Nagtaksil pa at nakuha yung lalaking mahal ko. Ang sakit, diba? Wala na mas masakit pa. Uy, hindi ba si Xiao Yuan to? Sino ka ba? Ako si Dragon Kuya mo. Layuan mo ako. Hayop ka. Isa pa, tatawag na ako ng polis. Dahil may kay Guanling yan? Ha? Mas magiging mainit ka pa dyan. Pero gusto ko yan. Gustong gusto. Huwag mo ako hawakan, Gualin. Tulungan mo ako. Bitawan mo ako. Gualin, sorry ha. Pero dadalhin ko na siya ngayon. Gualin, long time no see ah. Bitawan mo si Xiao Yuan. Lahat na pag-usapan. Kaso gipit ako ngayon eh. Pwede bang dagdagan pa natin? Magkano? Hindi naman malaki. 1 milyon lang naman. Seryoso ka? Gualin, yung ginawa mo dati ha, huwag mong kalilimutan. Binara mo lahat ng laman ng cellphone ko. Isa kang kriminal. Ikaw pa yung nag-blackmail kay Xiao Yuan noon. Hindi pa ba sapat ang nangyari noon? Huwag mong banggitin yung patay. Oo, gago nga ako. Pero kung hindi ko makukuha ang pera ngayon, walang makakaalis dito. Tinusubukan mo ako sipahin? Hindi ka pa aalis. Malilintikan ka sa akin. Ang yabang mo ah. Akala mo ba tatakot mo ako? Ngayon din, titikman muna kita. Tapos, pag nagsawa na ako, papatayin kita. Walang makakaalam kung sinong pumatay sa'yo. Chupeng, bitawan mo si Gualin. Tulungan niyo ako. Sige, sumigaw ka ba? Mas nagiging ganado ako. Pagkatapos ko sa kanya, ikaw naman ang susunod ko. Chupeng! Chupeng, siya ang babae ni Xu Shaozu. Hindi mo siya pwedeng galawin. Akala ko babae siya ni Xi Mingxuan. Ha? Boss! Chupeng, hindi pa ba natuto sa nangyari last time? Gusto mo rin bang turuan kita ulit? Boss! Sorry na po. Promise, iwasan ko na si Guanlin. Hindi ko na siya lalapitan pa. Pag may next time pa, alam mo na ang kahinatnan mo. Opo, layas! Yuan, okay ka lang? Okay lang ako, kaya ko sarili ko. Salamat sa'yo. Yuan, may hindi ba tayo pagkakaintindihan? Wala, may lakad pa ako. Una na ako ah. Xiaozu, salamat ha. Buti umabot ka. Pagka-receive ko ng message mo, dumiretso ako dito. Malamig sa labas. Yati na kita pauwi. Queen Qianlong, may problema ka ba sa akin? Mas mabuti pa. Layuan mo na siya. Huwag kang umasang may mangyari. Qianlong, kahit papaano asawa pa rin ako ng kuya mo. Buhay ko, hindi mo dapat pinapakilaman. Patay na si kuya. Tapos itatali mo pa siya? Selfish ka masyado. Xu Shaozu, hindi ko siya tinali. Pwede siyang pumili ng iba. Basta hindi ikaw. Pasok ka na. Xiaozu, sorry ah. Di ko rin alam bakit siya ganyan. Hindi ko iniisip kung anong iniisip niya. Ang importante, ikaw. Xiaozu, kahit mainit ang ulo ni Qianlong, pero alam mo naman kung ano talagang totoo. Ako ang babae ni Mr. Shin. Hindi tayo bagay. Hindi talaga. Kahit kailan. Kang mag-alala, ayusin ko ang lahat. Gusto ko lang, bigyan mo ko ng chance protektahan ka. Late na rin. Hindi na ako manggugulo. Una na ako. Qianlong! Umalis na sila. Apektado ka pa rin. Qianlong, kahit papaano naging ate mo ako. Hindi naging ate lang. Ngayon hindi na! Qianlong, ganun ba ang tingin mo? Alam mo ba talaga? Alam mo kung bakit? Hoy, ikaw! O ano? Sorry, hindi ko na ulitin. Qianlong, may nasabi kang tama. Pwede akong pumili ng kahit sino, pero hindi ito. Guanlin, ano bang dapat kong gawin para matanggap mo ako? Xiaozu, thank you sa pagligtas mo sa akin noon. Wala yun, duty ko lang.
Di ko rin alam anong gusto mong kainin. Basta pumili na lang ako. Xiaozu, thoughtful mo talaga. Lahat ng pinili mo, paborito ko. Basta gusto mo, okay na ako. Alam mo, hangarin ako sa'yo. Grabe, may ganun ba? Ilang taon ka na ba? 29, bakit? Hindi mo ko akalain. Itong gwapong katabi ko. Siya pala ang future hero ng Kunya Group. Hindi pa umaabot ng 30 pero napaka-compose na. Parang chill lang araw-araw, parang walang stress sa buhay. Salamat naman kung ganun. Pero kasi, nandyan kayong mga senior. Ano yung kakatakot ko? Eh yung laboratorio. Di ba nagpa-focus sa nanotech ang group? Bakit hindi ka tumulong? Hindi ko pa sure. Xiaozu, hanggang ngayon ba may sama ka pa ng loob dahil sa pagkamatay ni Boss Shu? Sa akin? Kasi nga naman, ako ang nagdala ng gamot noon. Guanlin, kasalanan ko yan. Hindi dapat ako nagduda sa'yo. Xiaozu, ano ka ba naman? Kung mahal mo talaga ang isang tao, natural lang na maghanap ng sagot, hindi ko yung dinadamdam. Dati kasi hindi ko pa kilala. Pero ngayon, alam ko na. Isa kang mabuting babae. Feeling ko, gusto na kita. Seryoso ako doon. Xiaoshu, hindi pwede sa ating dalawa. Kahit bigyan mo pa ako ng chance, yung mga board members, hindi sila papayag. Pasensya na. Pasensya ka na. Gusto lang talaga kita. Hindi ko rin alam kung bakit. Simula nung una kitang makita, hindi na kita makalimutan. Totoo yung sinasabi ko. Xiaozu, kung ganyan ka pa rin, hindi ko na matatapos ang dinner na to. Guanlin, gets mo naman ang iniisip mo. Gusto mong bumalik ka ako sa lab. Para magtagumpay ako. Para kahit papaano may masabi ako sa grupo. Papaghahandaan ang kinabukasan natin. Promise. Hindi kita bibiguin. Kung gusto mong mahirapan, sige, suportahan kita. Xiaozu, hindi ko alam kung tama bang ginagawa ko. Hindi ko rin alam kung anong ginagawa ko. Tinataksilan ko si Mingchuan. Huwag mong isipin yan. Kahit nasa langit si kuya, gusto rin niya maging masaya ka. Scarface, anong trip mo ha? Trip lang? Gusto ko lang patayin si Guanlin! Xiaozu, ako ang target, hindi ikaw. Umalis ka na. Relax ka lang. Hindi ko hayaang may manakit sa'yo. Scarface, kapag ginalaw mo si Guanlin, kalaban mo ang buong Kunya Group. Mag-isip ka muna ngayon. Yung 2 tauhan mo, napalayo ko na. Ngayon, paano mo ako lalabanan ha? Ha? Mga kasama, sukabat sila! Anong ginagawa niyo? Bitaw! Pakawalan niyo kami! Bitaw! Pakawalan niyo kami! Hindi ko akalain na loyal ka pala, Xiaozu. Loyal ka sa asawa ng kuya mo. Scarface, tumigil ka na. Humanda ka kapag nakawala kami rito. Hindi ka na makakalabas ng buhay dito. Kahit anong sabihin mo, kakakuda mo dyan. Scarface, huwag mo nang idaman si Xiaozu. Pakawalan mo siya. Bitawan mo siya. Walang yaka. Kailangan mo ba akong turuan kung paano ako kumilos? Scarface, talagang gusto mo makipagsabayan ngayon ha? Xiaozu, alam mo kung ako sa'yo, tumingin-tingin ka kung nasaan ka. Hindi ka na boss-boss dito ngayon. Ha? Scarface, sabi ko nga, tayo lang ang may problema. Huwag mo nang idama yung iba. Gets mo ba? Walang yaka. Sumagot ka ng 1 beses pa. Papadala kita kay San Pedro ngayon din. Guys, kalma lang. Sabihin mo lang kung anong gusto mo, ibibigay ko. Simple lang naman. Ang gusto ko, meron akong 3 baso dito. 3 baso lang, wala nang iba. Meron akong 3 baso dito. Isa lang ang may lason. Yun lang naman yun. Kayo na bahala kung paano maghati. Sino ang makakainom ng may lason? Sorry na lang sa kanya. Wala kayong magagawa. Sige, payag ko. Ako ang mauuna. Sige. Ano ka ba? Bakit tinilam mo lahat? Guanlin! Ayos ka na ba? Okay. Layas!
Walang alis! Tinaktan mo babae ko! Papatay kita! Xiaosu, delikado dito. Tara na. Kapit ka lang. Dadalhin kita sa ospital. Ngayon, mukhang napapaniwala ko na siya. Kailangan ko na makapasok sa bahay ni Xiaoju. Nandun ang file na hinahanap ko. Guanlin, gising ka na. May sakit ka ba? May nararamdaman ka pa ba? Okay lang ako. Xiaozu. Di ko talaga gusto sa ospital. Gusto ko na umuwi. Hindi pwede. Walang mag-aalaga sa'yo doon. Ako na lang. Aalis ako. Ako na mag-aalaga. Guanlin, ikaw. Ganito na lang. Kung okay lang sa'yo, sumama ka muna sa bahay ko. Doon kita alagaan. Ako bahala sa'yo. Xiaozu, hindi mo binalaan na kita noon? Nakalimutan mo na ba agad? Tiyango, si Xiaoju mabuti naman ang intensyon. Gusto niya lang akong tulungan. Huwag mo siyang pag-initan. Talaga? Hindi ko pa nga siya sinisisi. Ikaw na ang galit. Tama na, Xianlong. Huwag mo kalimutan kung paano namatay si kuya. At tayong dalawa. Xiaoju, pasensya ka na. Sasamahan na lang kita. Okay. Guanlin, huling tanong ko sa'yo. Sigurado ka ba sasama ka sa kanya? Oo, sigurado ako. Guanlin, asikasuhin ko na yung paglabas mo sa ospital. Doktor, kumain ka na ng fruit basket. Uminom ka na buong gabi. Hindi ka na pwede uminom pa. Hatid na kita pa uwi. Uy bro, may girl ka na pala ngayon eh. Hindi mo man lang kami ipakilala. Sige, papakilala ko. Siya si Xiao Yuan. Ako ang bahala sa kanya. Tapang ng batang to. Kami ni bro, sabay lumakyas yung wala sa plot. Ngayon lang nakakita ng babaeng pinoprotektahan niya. Tumigil ka na nga. Wala nang satsat. Inom lang tayo ngayon. Enjoy lang tayo! Bro, seryoso, anong meron sa'yo ngayon? Ano bang problema? May nangyari ba sa inyo ni Guanlin? Ayokong pag-usapan. Lahat ng lalaki sinungaling. Kanina ako lang daw mahal. Ngayon may kiyapan ng iba. Kumusta na yung pinag-usapan natin? Neng Xiong, bibigyan lang kita ng 3 araw ha. Pagkatapos ng 3 araw, kung wala pa kayong balita na patay na si Qin Tianlong, ihanda mo na sarili mo paglamay sa kapatid mo. Sagot ka naman. Third bro. Grabe, urgent ka magpatawag ha. Di ka naman siguro nag-iya para kumain lang. Sorry, sobrang naging impulsive lang ako last time. Sorry talaga, third bro. Wow, ikaw ba yan? Naughty late sa sister ko? Ang bait mo ngayon ha. Third bro, tigilan mo nga ako, nakakahiya. Pumili ako ng dishes na favorite na dati. Check mo kung trip mo hanggang ngayon. Hindi ko nakakala. Xiong, na after all these years, naalala mo pa yung gusto? Pero seryoso, napakaliit naman ang tingin mo sa akin. Hindi ako tingin kababaw. Third bro, may problema ba sa pagkain? Kung meron, papalitan naman ka agad. Ayos lang, masarap naman. Third bro, medyo malamig na yung pagkain. Gusto mo ipapalit ko? Nako, wag na. Sayang ang pagkain. Kung malamig na, malamig. Xiong, may gusto ka bang sabihin sa akin? May problema ba? May nangapi ba sa'yo? Sabihin mo kay third bro, ipag-iganti kita. Gusto ko patayin si Guanlin. Xiong, ano mang bagay ang gusto mo? Kahit anong mangyari. Basta kaya kong ibigay, ibibigay ko. Pero siya, hindi pwede yan. Alam ko naman, lahat kayo protektado siya. Para kay Guanlin, handa kayong mamatay. Pero ako, wala akong papalubag loob. Hindi ganon. Kalokohan. Sige na.
Shang, sigurado ka ba talaga na nagpapakain ka lang? Hindi. Pumunta ako para patiin ka. Alam ko. Alam ko lahat. Alam mo? Alam mo lahat? Alam ko ang deal mo kay Xu Xiaozu. Alam ko ang lahat. Kung alam mo bakit ka pa nagpunta. Kahit ano pa man. Lahat ng meron ako, pwede kong ibigay sa'yo. Kahit buhay ko. Third bro, sorry. Sabi ni Xiaoxiu kung sa 3 araw, hindi kita mapatay. Susunod niya kami. Third bro, sorry talaga. Kuya, lagi nila akong inaapi. Tulungan mo ako. Sige, basta mula ngayon. Hater bro ka na lang ha. Tara, bili tayong candy. Shang, gusto mo ba akong patayin? Third bro, ayoko. Ayoko na mamatay. Please, wag kang mamatay. Relax ka lang, Shang. Wala siyang magagawa sa'yo. Habang nandito ako, walang mangyayari sa'yo. Magtago ka na muna. Pagkatapos ko siyang ayusin, babalik ka na. Third bro. Chanlo! Baba ka muna, may sasabihin ako. Gusto mo bang mamatay? Alam mo ba kung gaano kadelikado yung ginawa mo? Kinig ka muna. Urgent to ngayon. Si Xu Peng at Xiang hinahanap ka. Mag-ingat ka ha. Inutusan ni Xu Xiaozu na patayin ka. Ano? Narinig ko lang palihim. Basta mag-ingat ka. Bakit mo naman ako pinoproblema? Hindi na importante ngayon. Sige, focus tayo. By the way, Chanlo. Ayoko ng lalaking babaero ha. Don't worry. Ako super loyal ako sa'yo. Tinatawag na ako ni Xiaoxiu. Kailangan ko nang bumalik. Guanlin. Saan ka ba nang galing ha? Xiaozu, nagulat ako sa'yo. Kanina pa kita hinahanap eh. Hindi ka sumasagot sa tawag ko. Pati WeChat, dead ma. Sige nga, paano kita paparusahan? Xiaozu, umuwi lang ako saglit para kumuha ng gamit, promise. Sige na nga, pagbibigyan na kita. Alam kong kakagaling mo lang sa sakit. Lalabas mo na ako. Sige. Guanlin, anong hinahanap po? Wala naman. Naboboard lang ako dito mag-isa. Manonood lang sana ako ng movie. Mahilig ka sa mga books? Meron akong magandang libro dito. Sige. Wag na lang movie. Makakasira pa sa mata mo eh. Alis muna ako ah. Ano kayang naman ng US cheese na to? Kuya, natatakot ako. Tara na, alis na tayo. Lalis na tayo bago pa tayo mamatay. Promise wala akong sasabihin kahit kanino. Magtago muna tayo. Ayoko saktan si third brother mula pagkapata siya nang nag-aalaga sa akin. Ano kayang gagawin ko? Xiaozu. Tingnan mo, may dala ako sa'yo. Gumising pa ako ng 6 a.m. para lang magluto ng soup mo. Hintayin mo. Ayoko ng soup. Umalis ka na. Xiaoxiu, bakit ba ang lamig mo naman sa akin? Sabi ng kuya ko ang sarap ng soup ko. Tikman mo naman. Ling Shuang, sinabi ko na sa'yo eh, ako na matigas ang ulo. Ginagawa mo na ba yung pinapagawa ko sa'yo? Hindi ba? Gagawin ko na. Hintay, iwan mo na yung soup mo. Hintayin ko. Matapos mong inumin. Sige, antayin kita. Tsaka na ako aalis. May tumatawag sa'yo. Sasagutin ko muna. May tawag ka. Sasagutin ko muna. Hello, kuya. Mamaya na lang tayo mag-usap. Sige. Xiaozu, masarap ba ang soup?
Soup ni Xiangxiang? Pinakamasarap. Xiaozu, actually kanina nakita ko si third brother. Pero hindi ko na kinaing saktan siya. Mula noon, siya na ang pinakamabait sa akin. Sana maintindihan mo ko. Alam ko naman, wala nang balikan sa inyo. Magkaaway kayo ngayon. Si second brother ang pumatay sa first brother. Kahit hindi mo alam noon, parte ka pa rin yan. Kaya gumawa ako ng desisyon. Anong desisyon? Papatayin kita. Sa ganun, mapoprotektahan ko na rin ang kuya ko. Ano sa tingin mo sa plano ko? Maganda ang plano mo. Sobrang ganda. Kaso nga tanga ka. Yung sabaw na yan, hindi ko naman tinikman kahit konti. Hindi totoo. Kita ko eh. Lin Xiangxiang, alos sa kasukat na sa mukha mo yung gusto mo akong patayin eh. Kahit gaano ako katanga. Alam ko kung may lason sa sabaw. Sinong nagsabing pwede kang umalis? So sorry na. Promise ko, hindi na ako magpapakita sa'yo. Lahat ng sekreto mo mananatili sa akin. Okay na ba yon? Sige. Pero inumin mo muna yung sabaw mo. Pagkatapos wala na akong pake. Ayoko, may lason yan. Hindi ko iinumin. Dalawa lang ang choice mo. Una, ikaw ang uminom nito. O ibibigay ko yan kay second bro mo. Feeling ko mas bagay sa kanya ang sabaw na ito. Ayoko, wala akong pipiliin. Mga demonyo kayo. Gusto niyo ako mamatay. Guards! Siguraduhin ninyo na hindi makikita ni Leng Xiangxiang ang bukas. Baby, alis ka na ba? May aasikasuin lang ako sa bahay. Konti na lang, okay na rin ako. Sige, kung kailangan mong umalis, hindi na kita pipigilan. Hatid na lang kita. Ay hindi, kaya ko na. Hindi pwede. Hindi ako mapapanatag. Sige na nga. Tara na. Sino yan? Bakit mo ko sinampal? Chanlong! Anong ginagawa mo kay Xiaoxua? Bakit siya nag-suicide? Nagpakamatay. Huwag mo sabihin hindi mo alam. Pagkatapos nyo mag-dinner noon, nagpakamatay siya. Anong ginawa mo? Kuya, teka lang muna. Pati na si Xiaoxua? Huwag ka na magpalasot! Kasalanan mong lahat ng to. Ngayon, babayaran mo lahat ng ginawa mo. Ngayon, babayaran mo lahat ng ginawa mo! Leng Jianming! Kaya kita tinawag na second bro! Dahil kay kuya lang yun! Bitawan mo ako! Alam ko lahat ng kalokohan mo kay Xiao Shaozu! Anong kalokohan to? Huwag mong ilisang usapan! Ganyan ka pag nasisinungaling! Ngayon, babawi ako! Ikaw at si Xu Shaozu, tayo ang pumatay kay Xiaoxua! Unahin muna kita! Susunod siya! Wala rin namang mangyayari! Dahil ikaw mismo! Pinagkanuno mo si Xiaoxua! Sino ka ba para sermonan ako? Ang kapal na mukha mo! Alam mo, hindi ba't minahal ka namin? Minahal daw. Bakit mas pinaniwalaan pa nila ikaw kaysa sa akin? Ako ang iniwan! Ngayon, ikaw muna! Susunod siya nagkwaldi na Xiaozu, mga hayop! Kukunin ko ang Kunya Group! Kukunin ko yun! Grabe ka, second bro! Si Xu Shaozu, oo, hindi mabuting tao, pero ikaw, mabuti ka ba? Wala ka rin pinagkaiba. Hindi rin ako mabait. Alam ko na, ikaw at si Guanlin may nangyari na. Isa siyang tunay na malandi. Manahimik ka! Tama na! Huwag mo ako lalapitan. O bakit? Makakatapos mo palang kay Xiaozu. Ngayon naman may bunso ka na. Ang galing mo naman talaga ate. Ate namin lahat. Tapos ka na. Lumayas ka na. Tingnan natin kung sino ang huling tatawa. Oo. Okay ka lang ba? Oo naman. Oo nga pala, may importanteng mission ako ngayon. Ano yan? Galing sa bahay ni Xiaozu.
Ninakaw ko to. Evidence yan. Kasama si Jiang Xuan? Ang galing talaga ng boss Su, ano? Nga pala, nabilitaan ko na si John Ming involved din pala. Oo, na-monitor ko na yan. Sa totoo lang si Xu Shaozu, 3 taon nang nagre-recruit sa abroad. Gusto niyang kontrolado niya lahat. Baka naman, si Xu Shaozu ang pumatay kay Boss Xu. Tatay niya yun. Parang imposible. Imposible yun. Pero, huwag nating kalimutan na ikaw ang nagdala ng gamot. Ayon sa mga pulis, pharmacist daw ang may sala. Pero bakit pagkatapos mamatay ni Boss Su, biglang may malaking deposit sa foreign account niya? At sino nagpadala? Si Xu Shaozu, si Zhongwan, o si Lin Jianming? Baka si Lin Jianming ang nagbayad sa pharmacist. Tapos pinalason si Boss Su. Ganito na lang, kontakin mo si Bai Shitong. Pagkatapos nun, paimbestigahin mo na. Eh ikaw? Ako kakausapin ko si Xu Shaozu. Kakausapin mo na naman siya? Para kumalap ng impormasyon. Sige na nga, ingat ka. Mahirap na. Oo nga pala. Next week na yung IPO ng kumpanya. Bantayan mo na mabuti. Baka may gumalaw sa loob. Sige, agad ko na nga sikasuhin. Tara na. Tara na. Oh, ganito ha. Ang hirap-hirap ko ngayon. Pwede bang humingi ng reward? Anong reward gusto mo? Halika dito. Kamusta na? Ayos na ba pakiramdam mo? Oo, okay na ako. Salamat sa pag-alaga mo, Soshu. Dati hindi ako naniniwala sa red flag sa babae. Pero nung nakita kita, medyo naniwala na ako. Naku, kalokohan yan. Hindi ako malas. Huwag mo kalimutan. Mula nung mamatay si Mr. Shin, lumakas ang kumpanya dahil sa akin. Hindi mo ba nare-realize ang impluensya ko? Oo nga naman. Kaya bilib ako sa'yo. Mr. Su, sorry to interrupt. Regalo po ni Bossing, isang special wine para sa inyo. Shaozu, baka pwedeng alisin mo muna. May mga nakatingin pa naman. Pakisabi sa kanya, salamat. Pero next time wag na. Noted po. Matagal na tayo hindi nagkita. Mismo ako, no? Hulaan mo. Pero seryoso nung nakidira ako sa'yo dati. Sobrang bait mo sa akin. Hindi ko inakala na ang sweet mo pala. Ganun talaga pag gusto ko yung babae. Kamusta? Napag-isipan mo na ba? Maging girlfriend ko? Mukhang hindi pa ready. No pressure. Hihintayin kita. Baka hindi ka na umabot, sorry. Oo nga pala, may sasabihin pa ako. Kanina pumunta ako kay Chanlong. Anong nangyari? Bitbit ni Lin Jianming ang kutsilyo, balak niyang patayin si Chanlong. Ang sabi niya si Chanlong daw ang dahilan kung bakit namatay si Leng Xuanxuang. May ganun? Patay na si Leng Xuanxuang. Hindi ka ba nagulat? Kanina ko lang din nalaman. Na-shock din nga ako eh. May sinabi din siya tungkol sa'yo. Ano daw? Anong sinabi niya tungkol sa akin? Ang sinabi niya? Ikaw daw ang pumilit kay Leng Xuanxuang. Napating si Shanlong. Totoo ba yun? Kalokohan yan. Hindi ako ganong klaseng tao. Pero kung totoo man yan, mas mabuti pang magtago ka na. Huwag ka mag-alala, safe ka sa akin. Ano pa sinabi ni Leng Jiangmei? Hindi ko rin masyadong gets eh. May sinabi pa tungkol sa pagkamatay ni Mr. Xu. May kinalaman daw sa pharmacist. Yung nangyaring pagkamatay. Ano pa kayang alam ni Shanlong tungkol sa'yo? Pagsabi niya. Ang lahat ng sinabi niya. Alam niya na raw. Ang lahat ng kalokohan mo. Plano na raw niya magsumbong sa pulis. Paano na tayo? Anong gagawin natin? Leng Jianming, walang hiya ka talaga. Sige na. May aasikasuhin lang ako. Next time na lang ulit. Diyan ka lang. Okay. Pag-ingat ka. Hello? Jianming. Nasaan ka? May kailangan ako sa'yo. Hello. Chanlong. Kumusta dyan? Sinimulan ng investigators at isa pa, nagpatawag si Jianming ng board meeting today. Hindi na siya makatiis. Sabihan mo sila, Monday take over tayo sa company. Start ng IPO prep. Copy. Sa wakas, Ming-chan, narating mo na rin to. Jianming, upo ka lang muna. Dito ka. Anong kailangan mo? Mo ako pinatawag. Narinig ko, nagpakamatay daw si Leng Xuanxuang. Sa wakas nalaman mo rin. Isa lang ang kapatid ko at ikaw ang pumatay sa kanya. Nakikiramay ako sa pagkawala niya. Totoo yun. Kung alam mo lang na close sila ni Chanlong, hindi ko na sana pinilit. Pero ano magagawa ko? Patay na siya.
Wala na yun. Lahat ng sasabihin mo late na. Huwag mo akong ganyanin. Hindi mo alam ang nararamdaman ko ngayon. Huwag mo sabihin sa akin, hindi mo alam kung paano siya namatay. Ikaw at si Tianlong, pareho ko kayong papanagutin. Dati pinagbibigyan lang kita, pero ngayon, tapos na yan. Ano balak mo? Anong balak ko? Gusto ko lahat ng shares mo. Kung ayaw mong ibigay, ako na ang kukuha. At hindi lang 5% ang kukunin ko sa'yo. Linjaming, hindi ako papatreten sa'yo. Alam ko kung anong kaya kong gawin. Oo, alam ko. Pero hindi rin ako magpapatalo sa'yo kahit anong gawin mo. Kung babagsak ako, madadamay ka panigurado. Pareho tayong mawawala. Linjanmi, nagsawa ka na ba sa buhay mo? Base sa binigay mong info, nag-imbestiga kami. Anong nadiskubre niyo? Yung bank account na nagpadala ng pera sa chemist, galing sa isang clinic mula sa ibang bansa. At ang may-ari ng clinic na yon, isang taong pangalan ay Mitches. At ayon sa investigasyon sa Amerika, itong si Mitches, si Leng Jianming pala yun. Siya ang may-ari ng kumpanyang yon. Ano? At hindi lang yan, pati yung chemist pasok din kay Jianming. Siya ang nagpapasok sa kumpanya. Ibig sabihin nun, kakapasok lang nun sa kumpanya. Ibig sabihin nun, ang pagkamatay ni Mr. Shu, si Leng Jianming ang nagplano gamit si Ming Chuan. Ito si Leng Jianming at si Jiang Xuan, nagtayo ng isang company sa United States. Matagal na may negosyo sa Kunya Group. Kasosyo sa ng Kunya Group. At yung mga outsourced deals nila, ibinibigay nila sa mga tao ni Xiaosu. Paikot-ikot lang ang pera, parang hut-hut lang sila. Alam ba to ni Mr. Shu? Sa tingin ko, sa palagay ko, alam niya ang tungkol doon. Kasi sa mga dokumentong binigay ninyo, may nahanap na akong kopya ng isang 3-party contract para sa equipment nila Luoda. Plano nilang gamitin yon pang-control. Pero nadiskubre ni Mr. Su. Kaya, hindi na sila nakatiis. Ginamit si Mr. Shin para patayin siya. Galing ng plano. Paano naman si Ming Chuan? Sa accounts ng Killer Network, na-trace namin. Sa private account ni Mitches sa ibang bansa. Ibig sabihin lang nun, si Leng Jianming ang nag-hire ng killer para ipapatay si Mr. Shin. Ayos. Kompleto ng lahat ng ebidensya mo. Lahat yan ay sapat na. Pwede mong dalhin sa pulisya. O kayo na ang bahala kung paano nyo sila lalabanan. Okay. Gets ka na. Ming Chuan, anong klaseng tao ang pinalapit mo sa buhay mo? Galing lang ako sa Bai Shitong. Anong sabi nila? Nasa report na lahat? Hindi ko matanggap. Grabe naman to. Si Kuya, naklaro ko pa noon. Dahil lang sa pera, nagawa niyang patayin ng kapatid natin. Papatayin ko siya! Tianlong, kung papatayin mo siya ngayon, anong mapapala natin? Hindi ko inaakala kasi taksil pala ang hype na yun. Mas kailangan natin ang kalmado. Pinagkatiwalaan natin siya sa buong kumpanya. Malapit na tayong mag-IPO. Dapat walang mali. Masakit sa akin ang pagkawala ni Ming Chuan. Kaya dapat pagbayaran nila ang ginawa nila. Yan ang dapat mangyari. Anong plano natin? Anong gagawin natin dito sa report? Puro kay Lin Jianming lang. Walang direct proof laban kay Su Xiaozhu. Pero sa tingin mo ba, walang alam si Shu? Anong gagawin natin? Simple lang naman. Kung hindi natin sila mahuli, may isa pang pwede. At alam mo kung sino? At alam mo kung sino? Si Hansi. Tama. Alam niya ang lahat. Magpapahanap ako sa kanya. Hello? Okay, on the way na ako. Bakit? Ano? Nagwawala si Lin Jianming sa kumpanya. Hindi na makapaghintay. Tara, harapin natin siya. Ano ginagawa mo? Ano ginagawa mo? Kuya, anong drama to? Ate, third bro, huwag niyo nang palakihin. Gusto ko lang naman ng shares ko. Ihiwalay niyo yung mga shares ko ngayon. Tapos kanya-kanyang lakad na tayo. Shares? Feeling mo ba malaking ambag mo dito? Mag-isip ka muna bago magsalita. Bago ka kumuda at humingi ng shares. Ate, anong sinasabi mo ngayon? Kung paano tayo nakarating dito, lahat ng tao dito alam yan. Second bro, kailangan ba talagang pabigatin mo pa ang sitwasyon? Alam mo, nagawa mo ng gusto mo. Napabigatin ang sitwasyon. Leng Jianming, sa loob ng maraming taon, pinagbigyan pa rin kita alang-alang sa kuya mo. Nagbulag-bulagan lang ako.
Pero kung ganyan ang gusto mo, di wag mo akong sisisihin. Guanlin, wag mo akong pinagbibintangan na walang ebidensya. Kung matapang ka, maglabas ka ng pruweba. Sige. Recently, nag-invest ka ng 1 million. Nang walang approval sa grupo. Gusto ko lang malaman, yan bang 1 million galing sa bulsa mo o galing sa pondo ng kumpanya? Siyempre, kumpanya ang nagbayad. Masyado ka kasing urgent na project mo, kaya hindi yan dumasa proseso. Okay. Since pera ng mga board members ang ginamit, sila dapat ang magdesisyon. Ako hindi ako papayag. Pero nung kumikita tayo, wala namang reklamo, hindi ba? Pero hindi pa rin excuse ang pagbulsa ng pera ng kumpanya. Tama na! Mga ingrato kayong lahat! Ibabalik ko ang 1 million ninyo. Pero hindi yan ang issue. Ang usapan dito ay ang paghihiwalay ng landas. Kung gusto mo bumukod, suportado kita. Pero bago yan, may kailangan pa akong ipakita. Mga board members, may ipapakita ako sa inyo. Eto, tignan nyo. Leng Jianming. May paliwanag ka ba? Tungkol sa papel na to? Guanlin, sinisilip mo ba ako? Oo, hindi lang yan ang nalalaman ko. Pati ang pagkamatay ni Ming Chuan. Lahat yon alam ko. Lahat ng baho mo alam ko. Ano bang gusto mo mangyari, ha? Simple lang. Gusto kitang tanggalin sa board at ipakulong. Para naman pagbayaran mo ang lahat. Walang iya ka talaga. Walang iya ka, babae ka. Papatay talaga kita. Leng Jianming, matagal na tayong magkaibigan. Pero ang payo ko sa'yo, sumuko ka na lang. Kung hindi, baka mamatay ka pa. Pirmahan mo to at pakakaalis ka pa. Hayop ka talaga. Magbabayad ka! Meron kang 3 araw. Kung di ka pa susuko, ako mismo magpapakulong sa'yo. Tandaan mo yan. May isang bagay pa akong sasabihin. Sasabihin ninyo na chairman, ganito kasi. Noon, nung buhay pa si Sir Chin, nangako siya sa amin na palalaguin niya ang kumpanya at ililista ito sa loob ng 3 taon. Kung hindi, magre-resign siya. At iiwan niya ang posisyon bilang chairman. Namatay na si Sir Chin at napunta sa iyo ang pamumuno. At in fairness, sa loob ng 3 taon, ang galing ng pamamalakad mo. Pero tapos na ang 3 taon. Paano na ang pangakong paglilista ng kumpanya? Mapapako na lang ba iyon? Tungkol naman dyan, naiintindihan ko, may papakilala akong tao. Siya si Mr. Liu ng Wanxing Holdings. Simula next week, pagsisimula ang liquidation ng kumpanya. Hello everyone, ako si Mr. Liu ng Wanxiang. Guanlin, grabe ka. Hindi ko inakalang magagawa mo. Don't worry. Babantayan ko ng mabuti ang kumpanya. Totoong tinanggal ni Guanlin si Leng Jianming sa board. Oo, sabi pa ni Guanlin, hawak na ebidensya laban kay Leng at binigyan siya ng 3 araw para sumuko. Pag hindi, police report agad. Ano pa? Wanxiang Holdings na ang humawak ng kumpanya. Kanina sinimulan na, mukhang magpapalista ng stock market. Aba, ang galing ni Guanlin, ha? Ang ganyang kalaking bagay. Wala ka man lang sinabi. Chasu, alam niyang lahat. Tulungan mo ako. Pag hindi ako nakatakas, wala na akong pag-asa. Dahan-dahan lang, ano pinagsasabi mo? Upo ka muna, kalma ka. Si Guanlin, nalaman niya ang sikreto ni Boss Shu at ni Xing Mishuan. Ano? Bilisan mo. Sino ba talagang pumatay kay Papa? Utos si Zhang Juan. Pinautos niya lasunin si Boss Shu. Pinakialaman ng gamot. Paano nagawa niya patayin si Papa? Kalma ka muna. Ginawa namin yun para sa'yo din. Kung hindi ba tatanggal si Boss Shu, lahat tayo babagsak. Kaya tulungan mo na ako makaalis. Bakit ko naman kayo tutulungan? Ang pumatay sa tatay ko? Hawak ko ang ebidensya mo. Magkakampi tayo rito. Pag nadisgrasya ako, dadamay ka rin. Binabantaan mo ba ako? Hindi ito banta. Partnership to. Kapalit ang buhay ng kapatid ko. Yun nangyari sa papa mo. Hindi ba sulit yun? Mas mabuti pa, huwag ka nang magloko. After 3 days, sa pier tayo magkikita. Hanapin mo si Scarface. Umalis ka na. Si Guanlin, layuan mo na yun, ha? Respeto naman dyan. Hindi mo siya basta-basta pwedeng babuyin. Hindi siya basta-basta babae. Babae at mga shares. Akin lahat yan. Hintayin niyo lang. Yuan, may problema ka ba?
Wala naman. Basta alis na ako ng bansa. Pakisabi kay Guanlin ha. Ang bilis naman. Bakit ganun? Hindi rin naman biglaan. Yung sakit kasi ng nanay ko. Sabi ng doktor, mas maganda sa US na lang. Mas advanced daw doon. Ganun pala. O sige. At saka, dito naman, wala na rin akong ibang inaalala. Nanay ko lang ang pamilya ko. Gusto ko pa rin siya mapagaling. Yuan, pasensya na. Mahal kita parang tunay na kapatid. Kung gusto mo, pwede pa rin namin ituloy na pamilya ikaw. Huwag na. Ayoko pero thank you na lang sa lahat. Salamat sa pag-aalaga. Salamat sa lahat. Sorry, sasagutin ko lang to. Hello? Sandali, sasagutin ko lang to. Hello? Nahanap na? Sige, padala mo na yung pics. Hanap ka na ba ng tao, Dragon? Oo, importante siya sa akin eh. Sige, mauna na ako ha. Sige. I-text mo ako sa flight details mo ha. Hatid na kita. Okay. Maganda ang trabaho mo. Ito ang natirang bayad. Bilangin mo. Salamat. Sorry nga pala last time ha. Okay na ako ngayon. Wala yan. Huwag mo na isipin. Mabuti naman. Kunin mo na ang pera. Magtago ka na. Hindi madaling kalaban sa Su Xiaozu. Pag nahuli ka, yari ka. Sige. Take you sa advice, Mrs. Shin. Ang galing mo ha, Guanlin. Pati pagdukot kay Su Xiaozu, kay Scarface. Ikaw ang may pakana ng lahat. Xiaozu, yung tukol kay Scarface, si Guanlin ang naplano. Ano? Guanlin ka! Niloko mo ako! Hindi maganda to. Guanlin ka talaga. Dahil lang sa file na yan. Kaya ka lumapit sa akin? Xiaozu, sabi ko nga ba't may tinatago ang babaeng yan? Kung may makuha ang pulis sa file na yan, laglag tayong lahat. Lagot na tayo. Alam mo na seryoso ang problema eh. Hindi ka ba nagpadala ng tao para ulihin siya? Sige, sandali. Alam mo seryoso ang problema. Hindi ka pa nagpadala ng tao? Sige. Teka lang. Ngayon, for sure, target ka na ng pulis. Kung ako sa'yo, magtago ka na lang muna. Tumakbo ka na! Sige. Paano ka? Ako? Hello? Guanlin? May bagong dating akong rare na tsa. Tikman mo naman. Sige, pupunta ako. Punta na ako dyan. Pupunta lang ako sa tea shop. Ikaw na magdala ng ebidensya. Huwag mo na akong hintayin. Kayo, manahimik kayo habang hinihintay natin siya. Bilisan nyo. Xiaozu, anong klaseng tsa to? Guanlin, may namawala akong importanteng bagay. Ninakaw. Takot na akong umuwi. Paano nangyari yun? Hindi pera, ang habol niya. File lang tinarget niya. Yung laman ng laptop ko. Kinuha niya. Guanlin, pwede mo ba akong tulungan hanapin? File? Anong klaseng file? Pwede mo ba akong tulungan? Ano, pwede ba? Anong file ba yan? Hindi ko alam eh. Anong laman yan? Guanlin, ang bait-bait ko sa'yo. Niloko mo pala ako. Xiaozu, baka naman nagkakamali ka lang. Hindi ko kayang traidorin ka. Mga tao, itali siya! Xiaozu! Hindi ko kayang pagtaksilan ka. Xiaozu, misunderstanding lang to. Guanlin,
Ikaw ang nagnakaw ng file. Hindi ba tama ako? File? Anong file? Hindi ko alam yan. Sino pa ba? Ikaw lang naman na may pakialam dun eh. Xiaozu, tinawag mo pa ako dito para lang ikulong ako? Ang kapal ng mukha mo ah. Kung ikaw lang yan, hindi na ako bababa pa. Gusto kong sabay kayong magdusa ni Xin Chalno. Hindi mo kaya. Since nag-uusap na rin tayo, diretsahin na kita. Yung ebidensya ng krimen mo, nasa kami na ng mga pulis. Good luck sa bagong buhay mo sa kulungan. Tignan lang natin. Kung makakarating nga yan sa pulis, magdudusa ka pa rin ngayon. Pakawalan niyo ako! Bitawan mo ako! Chinchalo, anong balak mo? Mukhang nabalitaan ko na. Tatakbo ka, no? Hindi magbabakasyon lang. Bawal ba mag-travel? Kayo, hindi ba kayo natatakot? Araw-araw huldapper. Travel? Tingin mo maniniwala kami? Huwag mo akong gagalawin. Babae ako ni Master Shu. Master Shu pa talagang binabanggit mo? Gamit ninyo ang chemist at kamay ni Xiu Shaozu para pumatay. Naalala niyo ba si Master Shu noon? Si Guanli lang pumatay kay Master Shu. Hindi ba pwedeng gamitin yan? Yancy, ang kapal na mukha mo magsinungaling. Ano pagsisinungaling? Hindi ako ang pumatay. Ba't ako aamin? Ang lakas mo rin sumagot Kahit hindi ka ang pumatay, may kasalanan ka pa rin. Kasabwat ka. Gusto mo nang ilagay kong mukha mo sa ebidensya? Sige. Kung walang ebidensya, tumigil ka. Akala mo, bibigyan pa kita ng respeto? Hindi mo may labas sa mga ebidensya, ang kapal mong manduro pa. Sinong may nagsabing wala akong ebidensya? Di ilabas mo kung meron. Chalo, kalma ka lang. Huwag padalos-dalos mag-usap tayo. Kung meron ka nga, ipakita mo. Chalo, huwag ka magpadalos-dalos mag-usap tayo. Nakatawag na ako ng pulis. Lin Jianming, nahuli na siya ng pulis. Kung susuko ngayon, pwede ka pang humabol. Kapag sila ang unang nagbigay ng statement, hindi lang kulong aabutin mo. Baka hindi ka na makalabas habang buhay. Chenshalo, bata pa ako. Ayokong ikulong habang buhay. Sige na, pag-iisipan ko. Hindi ka makakatakas dito. Sumuko ka na lang. Sige, sama na ako. Susuko ako. Dapat kanina mo pa sinabi yan. Ikulong niyo na siya. At ako may aasikasuhin pa. Gusto mong palayain kita? Di sa next life mo na lang. Bitaw! Bitawan mo ako! Sige, sigawan mo pa ako. Mas nag-enjoy ako eh. Kinjalong, kapag binigay mo ang ebidensya sa pulis, alam mo na ang consequences. Walang ya. Hello, Guanlin. Hello, Guanlin. Gusto mong iligtas ang babaeng ito. Dahin mo ang ebidensya sa bahay ko. Guanlin, pinagkatiwalaan talaga kita. Pero nag-traitor ka pa rin. Deserve mo yan. Karma mo yan! Ganito na nga, matigas pa rin ang bibig mo. Sige, patayin mo na lang ako. At dadagdagan mo pa ang kaso mo. Subukan mong hindi ko kaya. Relax lang kayo. Lalaruin ko muna to bago ko i-surrender sa inyong lahat. Salamat, boss! Bitawan mo ako! Bitawan mo nga ako eh! Kayo, maghintay kayo sa labas. Bilis! Xiaozu, manyakis ka! Akala ko pa naman, gusto mo nang maging gentle. Ayaw mo pala? Di dirty style ang ibibigay ko. Tignan natin kung bet mo. Bitawan mo ako! Sige, ayaw mo ng gentle ha? Di dirty gawin natin. Tignan natin kung trick mo yon. Bitawan mo ako! Lumapit ka pa ng isang akbag sa kanya. Hindi ko may papangakong ligtas siya, Xiu Shaozu. Bakit ka naging ganito? Dahil sa inyong dalawa ng babaeng yan. Mahal na mahal ko siya. Sobrang mahal. Pero nanloko siya at dinakawan niya pa ako. Gusto pa niya akong ipakulong. Deserve mo yan. Ba't mo naman kang kuya ko?
Wala siyang kasalanan sa'yo. Ilang kinising Ming-Xuan. Ang kumpanya ng pamilya Su. Walang hiya ka. Todo bigay ang kuya ko sa pamilya Su. Ganyan siya itrato. Todo bigay? Kami ang nagtatag ng kumpanya. Bakit kailangan siya ang todo bigay? Ikaw, isa kang traidor. Traidor? Tatay ko nga ang gumawa ng lahat. Tapos ngayon, kayo papapatay sa anak niya? Sino ba talaga ang traidor? May gana ka pang bangkitin si Sir Su? Hindi mo ba alam kung paano siya namatay? Hindi ba't dahil dito sa babaeng ito? Akala mo ba hindi ko alam? Ikaw at si Ningning, may kalokohan kayo sa likod. E ano ngayon? Siya ang pumatay, hindi ako. Ano bang kinalaman ko dyan, ha? Si Lin Jianming at si Yanzi nagsabi sa pulisya. Ikaw ang nag-utos sa pagpatay. Kompleto na ang ebidensya. Aminin mo man o hindi. Ano? Nahuli na si Lin Jianming? Lahat ng ebidensya nasa pulis na. Gusto mong makita? Pumunta ka sa presinto. Sige. Kung ganun, walang aalis dito ng buhay. Lahat mamamatay! Papatay ko kayo lahat! Hello! Papatay ko kayo lahat! Hello! Maraming salamat sa inyong lahat sa suporta niyo sa kumpanya. Ngayon, ang Kunya Group ay opisyal na nakalista sa stock market. Ming-Xuan, 3 taon na halos hindi ako bumibisita sa'yo. Hindi ka naman galit, no? Ang dami ko nang nagawa nitong 3 taon. Naitama ko na ang mga atraso ko sa'yo at kay Sir Shu. Napakulong ko na si Jian Langming. Nagawa ko. Tinupad ko na rin ang pangako mo sa mga board directors. Listed na ang kumpanya natin. Ano, proud ka na ba sa akin? Simula nung umalis ka, wala nang tumatawag sa akin ng little girl. Siguro nga, hindi tayo para sa isa't isa sa buhay na to. Sa susunod na buhay, sana ikaw naman ang una makahanap sa akin. Ming-Xuan, lately, may nakilala akong isang tao. Sobrang bait niya sa akin. Siguro, na-inlove na ako sa kanya. Huwag ka sanang magalit. Hanggang dito na lang siguro to. Kuya, bumisita ako. Okay na kami dito. Sana ikaw rin. Okay ka na dyan. Lumalamig na. Umuwi na tayo. Tara na. Kailan mo ako nagustuhan? Siguro, nung una pa lang kitang nakita. Galing mo magtago. Ni minsan hindi ko naramdaman. Kasi naman noon, ikaw ang babae ni Kuya. Paano ko naman aminin? Hindi mo lang alam. Nagsiselos nga ako sa inyo eh.